Dear Papa Van, ang sabi nila kahit gaano raw kahaba ang prosesyon, ay sa kasalan din naman ang tuloy basta nagmamahalan ang dalawang tao. Pero hindi ko maintindihan kung bakit sa hinaba-haba ng taon ng pagsasama namin ng mahal ko, ay parang wala siyang plano na ituloy sa kasalan ang lahat. Mahal ko siya at sigurado akong mahal niya ako. Pero ang hindi ko sigurado ay kung ako na ba talaga ang babaeng handa niyang iharap sa altar para makasama sa habang buhay. Papa Van, tawagin niyo na lamang akong Grace, 29 years old, at nagtatrabaho bilang staff accountant dito lang din sa amin. Nasa college pa lang ako ay masugid niyo na akong listener. Kaya naman kayo kaagad ang naisip ko na padalhan ng sulat at kwentuhan tungkol sa problemang pinagdaraanan ko. Hayaan niyo pong simulan ko ang kwento ko sa kung paano kami nagkakilala ng lalaking pinangarap ko na makasama sa habang buhay. Delphine po ang pangalan niya. At classmate ko siya sa isang subject nung nasa second year college ako. Magkaklase kami pero never kaming naging close. Magkaiba rin po kasi ang set of friends naming dalawa. Nagkataon lang na nagkasama kami sa isang debate sa loob ng classroom na muntik na ring mauwi sa pikunan. Ang topic kasi ay tungkol sa pagpapakasal. At doon ko rin nalaman na magkaiba pala kami ng pananaw ni Delphine lalo na pagdating sa pag-aasawa. Grabe, Grace. Ang galing mo sa debate ninyo kanina ni Delphine. Ako pa ba? Papatalo sa mokong na yon? No way! Pero in fairness ang gwapo talaga ni Delphine, no? Lalo na kapag nagiging seryoso na yung mukha. 2 taon na tayong magkaklase, pero ngayon ko lang napansin na gwapo pala siya. Gwapo nga, baluktot naman ang pananaw. Alam mo, pupusta ako na walang babae ang tatagal sa kanya. Sino ba naman kasi ang babaeng gugustuhin na makasama siya habang buhay nang walang kasalan na magaganap kahit kailan? Baka naman kasi may malalim siyang dahilan doon. Saka tapos na yung debate, no? Kaya tigil mo na yung pagkurot ng noo mo dyan dahil ikaw naman ang nanalo doon. Hi Grace, hi Celine. Pwede ba ako makishare dito sa table nyo? Ay, ikaw pala Delphine. Sige, upo ka dito sa extra chair namin. Congrats nga pala sa pagkapanalo mo sa debate natin, Grace. Sa'yo din. Ang galing mo kanina. Hindi naman, no? Mas magaling ka pa rin. Pero Delphine, curious lang ako Hindi ka pa talaga naniniwala sa kasal? Para kasing ang lalim ng pinaguhugutan ng mga sagutan nyo ng kaibigan ko. Ang totoo, hindi talaga ako naniniwala sa bagay na yun. Kasi bakit pa ba kailangan na magpakasal ang 2 tao kung pwede naman sila magsama sa iisang bahay bilang mag-asawa, di ba? Ay, pero hindi nga sila pwedeng habang buhay na mag-live-in partners lang. Bakit naman hindi pwede? Hanggat mahal nila ang isa't isa, pwede sila magsama at tratuin na mag-asawa ang bawat isa. Pero paanong magiging mga anak nila? Hindi naman maapektuhan ang mga magiging anak nila kahit hindi magpakasal ang mga magulang nila. Baka nga mas maapektuhan pa sila kapag alam nilang kasal ang mga magulang nila. Tapos bigla rin pala maghihiwalay ang mga to. Mahabang proseso naman ang paghihiwalay. Minsan nga hindi pa yun natutuloy at nagkakaayos din ang mag-asawa, di ba? Sa mga pelikula lang naman nagkakabalikan ng mga mag-asawang naghihiwalay. Pero sa totoong buhay, kapag naghiwalay na silang dalawa at kahit nga may 100 pa silang anak, wala na silang pakialam pa sa bawat isa. Bakit ba kasi paghihiwalay ka agad ng mag-asawang iisipin mo? Lahat naman nadadala sa maayos na usapan. Kaya naniniwala ako na lahat pwedeng maayos basta na pag-uusapan. Hindi yung ganyan na hiwalayan ka agad. Excuse lang Ang alam ko kasi tapos na yung debate sa classroom natin kanina. Bakit parang may part 2 dito sa kantin? Pasensya na, hindi pa rin yata ako nakaka-move on sa debate.
Ang totoo kasi, galing ako sa broken family. At palagi kong iniisip na sana hindi na lang nagpakasal noon ng parents ko. Para kahit paano, hindi mabigat sa amin ng kapatid ko na naghiwalay silang dalawa. Sorry, hindi ko alam na ganyan pala ang kwento mo. Ayos lang yun, Grace. Pasensya ka na rin kanina. Masyado kong sineryoso ang debate nating dalawa. Pero gaya nga ng sabi ni Celine, tapos na yun. Kaya siguro naman, pwede na tayong maging magkaibigan. Oo naman. Basta wag mo lang ulit ako sisimulan ng kahit na anong diskusyon dahil hindi kita aatrasan. Papa Van, mula po nga ng araw na yun ay naging malapit na kaming magkaibigan ni Delphine. At hindi rin po nagtagal ay naging magkaibigan na rin po kaming dalawa. 2 buwan pagkatapos ng naging debate namin ay niligawan niya na nga po ako hanggang sa naging kami na nga pong dalawa. Mabait po si Delphine. Masipag, mag-aral at mataas ang pangarap. At habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko pa siyang nakikilala. Hindi lang po ang ugali niya bilang boyfriend ko. Kung hindi pati na rin ang personality niya bilang isang anak at kapatid. 2 lang po silang magkapatid ni Donita at siya po ang panganay. Nalaman ko rin po na nasa grade 6 siya nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Pareho silang magkapatid na kinuha ng mami niya. Pero 2 taon lang ang lumipas ay namatay naman ito dahil sa sakit na brain aneurysm. Kaya bumalik din silang magkapatid sa pangangalaga ng daddy niya. Inamin po sa akin ni Delphine na ang paghihiwalay ng mga magulang niya ang dahilan kung bakit hindi siya naniniwala sa kasal. Palagi niyang sinasabi na sa hiwalayan din naman mauuwi ang mga nagpapakasal. Kaya mabuti pang magsama na lang ang 2 taong nagmamahalan bilang mag-asawa kahit walang kasalan na nagaganap. Naniniwala siya na ang kasal daw ang naging dahilan kung bakit nasasakalang 2 taong nagsasama bilang mag-asawa. At ito rin daw ang totoong dahilan kung bakit hindi tumitibay ang kanilang relasyon at pagmamahalan. Papa Van, nung una ay hindi naman big deal sa akin ang tungkol sa hindi paniniwala ni Delphine sa kasal. Pero habang tumatagal ang relasyon naming dalawa, ay parang pati ako ay naapektuhan na, lalo na nung makatapos kami ng pag-aaral at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Nagdesisyon na rin kasi kaming magsama sa iisang bahay. Wala namang problema sa pamilya ko kasi nasa tamang edad na rin daw naman kami pareho at may maayos ng trabaho. Pero nang tumagal ng mahigit na 5 taon, ang pagsasama namin sa iisang bahay ni Delphine na parang mag-asawa ay nagsisimula ng magtanong ang pamilya ko kung kailan daw ba namin balak na magpakasal na 2. Tumatanda na raw kami at dapat daw ay lumagay na kami sa totoong tahimik na buhay at bumuo ng pamilya. Dapat daw ay may plano na rin kami tungkol sa pagkakaroon ng anak. Pero mas dapat daw namin unahin na planuhin ang pagpapakasal bago ang lahat. Mabuti talaga, Grace, nakapunta kayo sa birthday party ng panganay ko. Ay naku, Celine. Muntik pa kamo kaming hindi matuloy kasi nasiraan kami ng sasakyan kanina. Mabuti na lang at naayos kagad ni Delphine. Mabuti na lang talaga dahil kung hindi na naman matutuloy ang pagchichikahan natin ngayon. Ang dami mo na kayang utang sa akin na chismis. So kwentuhan mo na ako ngayon, Grace, habang wala pa dito sa table natin si Delphine. Ano namang ikukwento ko sa'yo? Palagi naman tayo magka-chat sa Facebook. Oo nga, pero never ka namang nagkwento ng kahit na ano tungkol sa sex life ninyo, no? Baliw ka talaga, Celine. Biro lang, ito naman.
Pero kailan niyo ba talaga balak na magpakasal? Saka ilang taon na kayong magkarelasyon, no? 11 years. Grabe, gano'n na pala katagal? Nakatatlong anak na kami ng asawa ko pero hanggang ngayon, parang wala pa yata kayong balak na bumuo ng totoong pamilya. Umamin ka nga sa akin. Grace, ayaw mo siguro magkaanak at masira yung magandang figure mo, no? Alam mo, Celine, kung ano-ano na yung sinasabi mo. Siyempre, gusto ko rin naman na magkaanak at bumuo kami ng pamilya ni Delphine kagaya ninyo ng asawa mo. O bakit hindi nyo pa simulan ngayon? Grace, hindi ka na bumabata. 29 years old ka na at alam mo na tayong mga babae habang tumatanda, mas nahihirapan tayong magkaanak. Saka okay din yung hindi masyadong nalalayo ang edad ng mga magulang sa anak. Para pwede rin kayong maging magkabarkada ng anak mo. Mas maiintindihan nyo kasi ang isa't isa na magiging anak mo kung hindi sobrang layo ng agwat ng edad nyo. Naiisip ko rin naman ang mga bagay na yan. Pero wala pa kasi talaga sa plano namin ni Delphine na magpakasal eh. Pati na rin na magkaroon ng anak. Wala pa sa plano nyo? O wala pa sa plano niya? Ay, siguro pareho. Pareho naming ayaw muna magpakasal kasi nga may mga plano pa kami sa buhay. Pero ramdam ko na mas ayaw niya talaga muna na mangyari yun. Bakit ka pala niya niyaya na magsama na kayo sa iisang bahay kung wala rin pala siyang balak na pakasalan ka? Hindi naman sa wala siyang balak pero wala pa talaga sa ngayon eh. Alam mo na, marami pa kaming priority sa buhay lalo na pagdating sa trabaho. Kilala mo naman si Delphine. Sa aming dalawa, siya talaga yung mas maraming plano at gustong maabot lalo na pagdating sa career niya. Bakit ikaw ba? Hindi ka ba niya priority? Pwede namang pagsabayin ng love life at career, di ba? Alam mo, Grace, ayoko naman talaga na maging kontrabida sa inyo. Pero naaawa na kasi ako sa'yo. Ano ka ba? Wala namang dahilan para maawa ka sa amin o lalo na sa akin. Kasi masaya ako at yun naman ang importante ron. Parang ang seryoso ng pinag-uusapan nyo ha. Medyo nga. Tinatanong ko kasi si Grace kung kailan ba kayo magpapakasal na dalawa. Hihintayin niyo pa yata na makaapat na anak kami ng asawa ko bago kayo bumuo ng sarili ninyong pamilya. Yun lang ba? Akala ko naman kung tungkol saan na. Pero malayo pa kami dyan ni Grace. Kasi marami pa kaming plano sa buhay na gustong gawin bago kami magpakasal. Saka ayos lang naman yun kay Grace. Di ba mahal? Oo, mahal. Siyempre naman ayos lang sa akin. Hindi naman talaga tayo nagmamadali. Tsaka parang mag-asawa na rin naman tayo ngayon. Ganun na rin yun. Oo nga naman, para na kayo mag-asawa. Pero hindi nga lang kasal. Hindi ko alam kung may mali ba sa ginagawa ko. Yung pinapakita ko kay Delphine na ayos lang sa akin kahit hindi muna kami magpakasal. Na ayos lang sa akin ang lahat kahit 11 taon na kaming magkarelasyon pero wala pa kami kahit isang anak. Na ayos lang sa akin na hindi namin pag-usapan ang kasal kahit ilang taon na kaming nagsasama na parang mag-asawa. Palagi ko pong pinapakita sa kanya at sa lahat ng mga taong nakapaligid sa amin na wala akong problema sa setup namin ni Delphine. Kahit ang totoo ay medyo naiinip na talaga ako. Sino ba naman kasing babae ang ayaw na makasal? Siguro meron ilan pero hindi ako kasama sa kanila. Dahil pangarap ko po talagang maiharap sa altar ng lalaking mahal ko. Pangarap ko rin ang makasal at magkaroon ng mga anak. At sigurado ako na si Delphine na ang gusto kong makasama sa habang buhay at maging tatay ng mga magiging anak ko. Ang hindi lang ako sigurado kung pareho ba kami ng pangarap ng lalaking mahal ko. Papa Van, sa tuwing magkasama kami ni Delphine ay never naming pinag-usapan ang tungkol sa kasal. Siguro paminsan-minsan ay nagiging topic namin pero kaagad niya yung pinagsasawalang bahala.
sasabihin niya na may iba pang bagay na mas importante kaming dapat na pag-usapan. Sa totoo lang po ay naiinip na rin ako dahil halos karamihan sa mga naging kaklase namin noon ay may sari-sarili ng pamilya at mga anak. Samantalang ako, ni isang anak ay wala pa rin. Naiisip ko rin naman ang sinabi noon sa akin ni Celine tungkol sa pagbubuntis ng isang babae na habang tumatagal at nadadagdagan ng edad naming mga babae ay mas lalo kaming mahihirapan na magbuntis. Pero ano pa bang magagawa ko? Dahil kahit gaano na ako kahanda na maging isang ina at may bahay, ay wala ring saysay kung hindi naman handa ang partner ko. Kaya minsan dumarating ako sa point na ako na mismo ang nagpaparamdam kay Delphine na gusto ko na sanang lumagay kami sa totoong tahimik na buhay. Gusto ko nang magpakasal kami at magkaroon ng mga anak. Mahal, ito na yung kape mo. Ayun! Salamat, mahal. Kanina ko pa talaga gustong magtimpla ng kape, kaya lang hindi ko naman maiwan tong ginagawa ko. Pero malapit naman nang matapos yan, di ba? Malalim na kasi ang gabi at may pasok ka pa bukas sa trabaho. Oo, malapit na rin ako matapos dito. Dapat kasi hindi ka na lang nag-commit ng rest day overtime sa trabaho bukas para pwede ka magpuyat ngayong gabi. Ayos lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala sa akin. Isang tasa lang ng mainit na kape mo ang katapat nitong pagpupuyat ko. Saka, alam mo naman na nagpapalakas ako sa trabaho namin. Lalo na ngayong malapit na naman sila mag-promote. Kahit naman hindi ka magpakitang gilas sa kanila, sigurado akong nakikita nilang sipag mo sa lahat ng ginagawa mo. Salamat, mahal ha, sa pagpapalakas mo lagi ng loob ko. Sana talaga ako na yung susunod na ma-promote. Sana ako yung maipadala sa Turkey. Sigurado akong mangyayari lahat ng plano mo. Ikaw pa ba? Mahal, paano pala kung ikaw nga yung ipadala nila sa ibang bansa para mag-manage nung bubuksan nilang branch doon? Di ba pangmatagalan na kontrata yun? Medyo. Siguro mga 3 hanggang 5 taon. Depende pa sa kanila kung i-extend nila ang contract nung napili nilang operations manager. Ibig sabihin, matagal din tayong magkakalayo kapag nangyari yon? Oh, bakit parang bigla ka nalungkot dyan? Halika nga dito sa tabi ko, mahal. Payakap nga ako. Ito ang tandaan mo. Kahit matagal tayong magkakalayo, hindi ako magbabago. Ikaw at ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Alam ko naman yun eh. Alam ko kung gaano mo ko kamahal. Pero naisip ko lang din, paano kaya kung gawin kaya nating sign yung promotion mo? Sign? Para saan? Sign para sa ating dalawa. Kapag na-promote ka, ang ibig sabihin, sign yun na para magpakasal tayong dalawa. Para kahit magkalayo man tayo ng ilang taon. Mahal, tungkol na naman ba to sa pinag-usapan niyo ni Celine nung pumunta tayo sa kanila nung nakaraang linggo? Alam mo minsan, kaya ayoko munang nakikipagkita sa kanila kasi parang nape-pressure ka nila eh. Parang pinipressure ka nila na gumaya sa kanila. At yun ang ayoko mangyari. Walang kinalaman si Celine sa sinasabi ko ngayon, mahal. Naisip ko lang yun kasi nga malaki ang possibility na ma-promote ka na. Kaya para hindi ako masyadong mag-alala na mawawala ka sa akin kahit magkahiwalay pa tayo ng matagal, naisip ko na mas okay kung itatali na natin ang isa't isa sa isang kasulatan na legal kagaya ng kasal. Pero malaki naman ang tiwala mo sa akin, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi at napatunayan ko na rin sa'yo, di ba? Na hindi ako ang tipo ng lalaki na mahilig sa mga walang kwentang kalokohan. Na kahit kailan, hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira nating dalawa. Kaya lang mahal, gusto ko lang naman talaga na… Huwag na muna nating pag-usapan yan. Hindi naman natin kailangang magmadali eh. Ang kasal, nandyan lang yan.
Anytime pwede kitang pakasalan. Kahit saang simbahan o lugar mo pa gusto. Basta mahal, ang importante ngayon, masaya tayong magkasama at mahal natin ang isa't isa. I love you. I love you too. Minsan talaga ay nasasaktan na ako sa tuwing iniiwasan ni Delphine ang topic ng pagpapakasal. Gusto ko pa sanang pag-usapan namin yon, pero alam kasi na mauuwi lang sa pagtatalo kapag pinilit ko pa ang topic na yon. Napansin ko na medyo sensitive din siya tungkol sa usapin ng pagpapakasal. Mabilis siyang mainis at mabilis ding umiinit ang ulo niya. Siguro kasi nga ay meron siyang personal na dahilan kung bakit hindi rin siya naniniwala sa kasal. Pero sa kabilang banda, naisip ko na tama rin naman po yung sinasabi niya na ang mahalaga ngayon ay magkasama kami at mahal namin ang isa't isa. Sa panahon nga po ngayon ay marami ang nagpapakasal na sa hiwalayan lang din naman na uuwi. At alam ko na iniiwasan lang ni Delphine na mangyari yun sa aming dalawa. Pero ang hindi ko maintindihan kay Delphine ay sa tuwing sasabihin niya na ayaw niya akong mawala sa buhay niya, pero ayaw niya namang magbitaw ng pangako para sa panghabang buhay na pagsasama naming dalawa. Mabuti at dito ninyo naisipan na mag-dinner pagkatapos ninyong pumunta sa puntod ng mami niyo, Donita. Oo nga po, Daddy. Last week pa po namin napag-usapan ni Kuya Delphine na dito dumiretso pagkagaling sa sementeryo. Hindi ko na nga lang muna sinama ang mga anak ko kasi bawal pa pong lumabas ang mga bata. Kaya pinaiwan ko na rin muna po ang asawa ko sa bahay namin at sumabay ako sa kotse ni na Kuya Delphine. Nakadalaw na rin po ba kayo sa puntod ni Mami? Oo, no isang linggo pa. Naisip ko kasi na baka hindi magbukas ang sementeryo sa Undas ngayong darating na linggo dahil sa pandemic. Kaya inagahan ko na. Kamusta naman sa bahay niyo, Grace? Ayos naman po, Tito. Naka-work from home po ako ngayon. Eto pong si Delphine may option din na ganong setup, pero mas pinili niyang pumasok pa rin sa opisina nila. Mas matututukan ko kasi ang mga kasamahan ko sa trabaho kung nasa opisina ako, mahal. Naku, parehong-pareho kayo ng asawa ko, Kuya Delphine. Pinadala na nga ng laptop sa bahay pero mas gusto pa rin niyang pumasok sa opisina. Pareho palang workaholic ang mga asawa natin, Donita. Speaking of pag-aasawa, kailan niyo ba talaga balak na lumagay sa tahimik na buhay, Grace? Delphine? Ano pong ibig niyong sabihin, Daddy? Tahimik naman po ang pagsasama namin ni Grace ngayon, ah. Ang ibig sabihin ni Daddy, kailan niyo raw ba siya bibigyan ng bagong apo dahil nakukulitan na yata siya sa dalawang anak ko? Hindi naman sa nakukulitan ako sa mga anak mo, Donita. Pero tama ka rin sa isang sinabi mo. Kailan mo ba ako bibigyan ng mga apo, Delphine? Kailan kayo magpapakasal ni Grace? Matagal pa po yun, Daddy. Kami nga po ni Grace, hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa bagay na yun. Bakit naman hindi niyo pa napapag-usapan ng tungkol doon, Kuya Delphine? Siguro ayaw pang magbuntis ni Ate Grace, no? Hindi sa ganun, Donita. Marami pa kasing plano ang kuya mo. Pero kung ako lang, handa na akong magkaanak kami ng kuya mo. Oh, handa na pala tong si Grace eh. Bakit hindi mo pa siya pakasalan, Delphine? Para ano pa, Daddy? Para mauwi lang din kami sa hiwalayan kagaya ng nangyari sa inyo ni Mami? Bakit naman kasi paghihiwalay ka agad ang iniisip mo, Delphine? Hindi lahat na nagpapakasal, naghihiwalay. Pero pwede naman po kami magsama ng habang buhay ni Grace kahit hindi kami nagpapakasal eh. Hindi namin kailangan ng kasal-kasal na yan. Dahil minsan, kapag tinali mo ang taong mahal mo sa isang kasulatan, saka pa mawawala ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa'yo. Ay, lalabas lang ako sandali. Papahangin lang ako. Mahal, tapusin mo na rin ang pagkain mo para makauwi na tayo sa bahay natin. Baka abutan pa tayo ng traffic eh.
Sige, mahal. Papa Van, alam ko naman na hindi talaga maayos ang pakikitungo ni Delphine sa daddy niya. Hanggang ngayon kasi ay may sama pa rin siya ng loob dito dahil sa pakikipaghiwalay nito sa mami niya. At ang daddy niya ang sinisisi niya kung bakit naging malungkot ang buhay niya nung kabataan niya. Ang daddy kasi niya ang nakipaghiwalay sa mami niya. Pero hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil sa wala na raw itong pagmamahal para sa mami niya. Ang kapatid ni Delphine na si Donita na rin ang nagkwento sa akin na mula nang mamatay ang mami nila, hindi na nga raw naniwala si Delphine sa kasal. Pakiramdam daw kasi ni Delphine ay yun ang dahilan kung bakit nawala ang pagmamahal na nararamdaman ng daddy nila. Na-pressure daw ito sa kasulatan ng panghabang buhay na pagsasama ng mag-asawa. Kahit nalaman ko noon ang tungkol sa bahaging yon ng nakaraan ni Delphine ay hindi pa rin ako sumuko na mababali ko ang paniniwala niyang yon. Alam ko at nananalig ako na darating ang araw na maririnig ko rin mula kay Delphine ang isang tanong at mga salitang, "Will you marry me, Grace?" Papa Van, hindi ko alam kung bakit pagkatapos ng naging dinner namin sa bahay ng daddy ni Delphine ay bigla na lang siyang nagbago. Nang mga sumunod na araw kasi ay mas naging sweet siya sa akin. Madalas na siya ang nagluluto ng pagkain sa bahay o kaya ay minamasahe niya pa ako. Palagi niya ring sinasabi na ako lang ang nag-iisang babae na gusto niyang makasama sa habang buhay at iba't ibang panig ng mundo. Ako lang ang babaeng mamahalin niya at wala nang iba. Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na baka dumating na ang pinakahihintay kong sandali. Ang ma-realize ni Delphine na ako na talaga ang babaeng gusto niyang iharap sa altar para pangakuan ng panghabang buhay na pagsasama. Mas lalo pang tumibay ang hinala ko nang mag-propose na siya sa akin nang sabihin niyang magdi-dinner kami sa isang kilala at paborito naming restaurant. Magsuot daw ako ng magandang damit at mag-makeup dahil gagawin niya raw na espesyal ang gabi na yon para sa akin at sa aming dalawa. Sobrang excited po talaga ako, Papa Van, lalo na nga nang makarating kami sa isang kilalang restaurant na limitado lang ang mga tao na pwedeng mag-dine in. Nakahanda na sa lamesa ang masasarap na pagkain at kaharap ko ang pinakagwapong lalaki na alam ko anumang oras ay aayain na akong magpakasal. Sigurado ako na ito na talaga ang pagkakataon na tatanungin niya ako at hindi ko siyempre pagkakait sa kanya ang mga salitang, "Yes, I will marry you, Delphine." Ano, Grace? Sigurado ka ba na magpo-propose na talaga si Delphine sa'yo ngayong gabi? Oo! Siguradong-sigurado ako. Iba yung feeling ko ngayon eh. Ang ganda kaya ng setup nitong dinner namin ngayon. Pinag-ayos niya pa nga ako bago kami pumunta rito sa restaurant. Tapos nagpaalam siya na pupunta lang ng CR pero feeling ko, kinukuntsaba niya na yung mga waiter para sa surprise niya sa akin. Kaya hindi ako pwede magkamali, Celine. Tatanungin ako mamaya ni Delphine ng, "Will you marry me, Grace?" Sayang, wala ako dyan para i-video ang special moment na yan. Naku, okay lang yun. Pang forever din naman sa alaala ko ang mangyayari mamaya kahit walang picture o video. Excited na talaga ako, Grace. Ikakasal ka na rin sa wakas. Kung excited ka, ano pa ako, di ba? Kinakabahan na nga ako dito eh. Sige na, Celine. Pabalik na si Delphine dito sa table namin.
O sige, basta balitaan mo na lang ako mamaya ha. Bye! Papadalan pa kita ng picture naming dalawa. Bye, Celine! Sorry kung natagalan ako sa CR. Nasira kasi yung zipper ng pantalon ko. Buti na lang binigyan ako ng janitor ng pardible. Ayos lang. Tatahiin ko na lang din yan mamaya sa bahay pag uwi natin. Mahal, ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin? Ang ibig kong sabihin, ano yung dahilan kung bakit nandito tayo sa paborito nating restaurant? Ang totoo, wala akong gustong sabihin sa'yo, mahal. Pero, meron akong gustong itanong. Sana nga, mapagbigyan mo ako sa itatanong ko sa'yo. Ano ba kasi yung itatanong mo? Baka mamaya hindi pa kita mapagbigyan dyan. Sige ka. Sigurado naman ako na hindi mo ako tatanggihan eh. Grace, sinabi ko naman sa'yo dati pa na sigurado na talaga akong ikaw na yung forever ko, di ba? Na ikaw na talaga yung babaeng mamahalin ko panghabang buhay. Na hindi ko nakakayanin pang mawala ka sa buhay ko dahil mahal na mahal kita. Oo, palagi mong sinasabi sa akin yan at pinaparamdam. Pero mahal, alam mo ang dami mong paligoy-ligoy. Bakit kasi hindi mo na lang ako diretsuhin sa kung ano man ang gusto mong itanong sa akin? Sorry ah. Sa totoo lang, kinakabahan kasi ako eh. Huwag kang kabahan, ako lang to. Si Grace, ang babaeng mahal na mahal ka. Ay, ganito na lang mahal. Para hindi ka na mahirapan, sasagutin ko na ang tanong mo. Alam mo na ang itatanong ko? Oo naman! At yes ang sagot ko sa tanong mo. Pakakasalan kita kahit saang simbahan mo pag gusto, mahal. Teka, anong sinasabi mo, Grace? Hindi ba, will you marry me ang itatanong mo sa akin? Kaya mo nga ako dinala dito sa espesyal na restaurant na to para tanungin sa akin yan, di ba? Hindi. Mali ka. Tungkol sa pagka-promote ko sa trabaho ang dahilan kaya kita dinala dito ngayon. So ano pala yung itatanong mo sa akin? Kung sasama ka ba sa akin papuntang Turkey? Grace, na-promote na ako sa opisina namin. At hindi ko yung sinabi ka agad sa'yo dahil gusto nga kitang sorpresahin ngayon. Seryoso ka? Yan lang ang itatanong mo sa akin? Wow! Delphine, wow talaga! Sobrang nakakakilig tong ginawa mo sa akin ngayong gabi! Grace, saan ka pupunta? Grace, sandali! Papa Van, gustong gusto ko na po talagang maiyak ng mga oras na yon. Maiyak hindi lang dahil sa pagkapahiya kung hindi dahil na rin sa sakit na nararamdaman ko. Hindi kasi ako makapaniwala na mali pala ang lahat ng akala ko. Pinagbihis ako ni Delphine ng maganda. Pinag-make up at dinala sa mamahaling restaurant tapos itatanong niya lang pala sa akin kung gusto ko bang sumama sa kanya paalis ng Pilipinas? Itatanong niya lang kung willing ba akong iwan ang maayos na buhay at trabaho ko dito sa bansa para lang sa kanya? Ang naisip ko pa noon, isasama niya ako sa malayong lugar para gawing live-in partner lang ulit. Magsasama na naman kami na parang mag-asawa kahit hindi kami kasal. Oo, ilang taon na kaming nagsasama at pumayag ako sa ganong setup ng relasyon namin. Pero Papa Van, hindi ibig sabihin nun na panghabang buhay na akong maghihintay na lang na yayain niya akong magpakasal. Hindi ibig sabihin na ayos lang sa akin ang lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay niya. Marunong din naman akong mainip at mapagod.
marunong din naman akong masaktan lalo na sa tuwing sarili lang niya ang iniisip niya. Grace, sandali lang! Huminto ka nga muna sa paglalakad. Grace, ano ba? Isuot mo nga yung heels mo, bakit ka naglalakad ng nakapaa? Sabi nang huminto ka muna sa paglalakad mo eh. Bitiwan mo nga ako! Ano bang problema mo? Bakit bigla-bigla ka na lang umalis dun sa restaurant? Wala! Umuwi na tayo dahil ayoko na dito. Sabihin mo kasi muna sa akin kung ano ba talagang problema mo at nagkakaganyan ka. Gusto mo talaga malaman ang problema ko? Oo! Dahil hindi ko kayang basahin kung ano man ang tumatakbo dyan sa isipan mo. Hindi mo naman kailangan pambasahin ang isip ko, Delphine. Dahil ikaw mismo ang problema ko. Ako? Bakit ako? Ay, sige. Kung tungkol pa rin to dun sa pag-aakala mo na yayayain na kitang magpakasal, I'm sorry na. Huwag ka nang magalit sa akin. O tapos, ano mangyayari kapag tinanggap ko yung sorry mo? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Lumuhod ako dito sa harap mo? Magmakaawa sa'yo kasi napahiya kita sa loob ng restaurant? So yun lang talagang akala mo na ikinagagalit ko ngayon? Dahil napahiya ako sa lecheng restaurant na yan? Bakit? Meron pa bang ibang dahilan? Delphine, ano ba? Ganyan ka na ba talaga kamanhid? Hindi ako nag-walk out dahil napahiya ako. Umalis ako doon dahil hindi ko na kayang tiisin ang sakit na nararamdaman ko. Delphine naman! Ano ba talagang plano mo sa relasyon nating dalawa? Grace, pinaramdam ko naman sa'yo na seryoso talaga ako sa relasyon natin, di ba? Kahit kailan hindi kita niloko dahil mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako magawang pakasalan? Kailangan pa ba yun? Pero napag-usapan na natin to noon, di ba? Na hanggat mahal natin ang isa't isa, walang magbabago sa atin. Walang mang-iiwan. At hindi na importante ang kasal para patatagin pa ang relasyon nating dalawa. Kung para sa'yo, hindi na. Pwes, para sa akin importante pa rin yun. Delphine, hindi naman kasi pwedeng habang buhay tayong ganito. Hindi pwedeng habang buhay tayong pa-chill-chill lang. Gusto ko rin naman magkaanak tayo. Gusto ko maging isang tunay na pamilya na tayo. O di gumawa tayo ng anak. Yun lang ba ang gusto mo? Mahal mo ba talaga ako, Delphine? Kulang pa ba yung mahigit na 10 taon na pagiging faithful ko sa'yo para iparamdam ko kung gaano kita kamahal? Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo magawang labanan ng lecheng takot mo na yan? Yung takot mo na baka magkaya tayo sa parents mo na naghiwalay lang din kahit kasal na sila. Delphine, hindi naman ikaw ang daddy mo, di ba? Mas lalong hindi ako ang mami mo. Iba tayo sa kanila at ang relasyon nating dalawa. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ano pang saysay ng kasal? Kung wala din naman kasiguraduhan na magsasama ang dalawang tao na panghabang buhay. Na hindi talaga mawawala ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Kung ang parents ko nga… Sila yun, Delphine! Iba tayo sa kanila kaya wag mong paulit-ulit na itinutulad ang relasyon natin sa naging relasyon ng parents mo. Alam mo, tama na nga itong usapan na to. Mukha namang wala rin patutunguhan kahit ano pang sabihin ko sa harap mo. Parang relasyon nating dalawa ngayon. Mukhang wala na rin talagang pupuntahan pa. Anong ibig mo sabihin? Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Nang dahil lang sa kasal na yan? Hindi lang yun basta kasal lang, Delphine. Isa yung pangako. Hindi lang para pagtibay ng pagsasama ng mag-asawa, kundi pati na rin ng pagmamahal na nararamdaman nila para sa isa't isa. At kung hindi ka talaga naniniwala sa kapangyarihan ng kasal, hindi na rin ako maniniwala na mahal mo talaga ako. Papa Van, hindi ko na po narinig pa ang ibang sinabi ni Delphine dahil umalis na ako sa harapan niya. At kaagad pumara ng taxi pauwi sa bahay na tinutuluyan naming dalawa. Pagdating ko po doon ay mabilis kong inimpake ang mga importanteng gamit ko at kaagad din akong umalis.
umuwi muna ako sa bahay ng mga magulang ko. At nang makarating ako sa bahay, ay kunento ko kay mama ang lahat ng nangyari sa dapat ay espesyal na date namin ni Delphine. Kunento ko rin sa mama ko ang lahat ng hinanakit ko sa mahigit na 10 taon na relasyon namin ni Delphine. At nang mahimasmasan ako mula sa pag-iyak ko ay sinabihan niya ako na pag-isipan ko daw ang mga susunod na desisyon na gagawin at bibitawan ko. Matanda na raw ako at alam ko na kung ano ba talaga ang makakapagpasaya sa akin. Alam ko na raw ang tamang gawin para iwasan ang gulo at magkaroon ng tahimik na buhay. Kinabukasan ay pinuntahan na rin po ako ni Delphine sa bahay namin. At dahil medyo naiiyak ko na po sa mama ko ang mga hinanakit ko sa kanya at sa relasyon namin ay nagawa ko na po siyang harapin at kausapin ng maayos. Nagsorry siya at nakiusap na ayusin na namin ang relasyon naming dalawa. Papa Van, gustong gusto ko naman talagang ayusin ang lahat sa amin ni Delphine. Kaya lang nang tanungin ko siya kung ano ba talaga ang balak niya sa relasyon namin, ay wala na siyang ibang nasabi kundi mahal niya ako at yun lang daw ang mahalaga para sa aming dalawa. Muli ko pa siyang tinanong kung kaya niya na ba akong pakasalan bilang pagpapatunay na mahal niya talaga ako. At ang naging sagot niya lang po ay kaya niyang patunayan ang lahat ng pagmamahal niya kahit hindi kami nagpapakasal. Sa point na yun ay sinabi ko na sa kanya, gusto ko na munang humingi ng oras para makapag-isip-isip. Gusto ko munang mas mapag-isipan ang dapat kong maging desisyon. Kaya naman, hindi muna ako uuwi sa bahay na tinutuluyan naming dalawa. Nagstay muna ako sa bahay ni na mama since dala ko naman ang mga importanteng gamit ko kasama na ang laptop ko na para sa trabaho. Papa Van, sigurado po ako sa sarili ko na mahal ko si Delphine at ganun din siya sa akin. Pero hindi po ako sigurado kung hanggang kailan ko kayang makontento sa kung anumang setup ang meron kami sa relasyon naming dalawa. Kaya ngayon po ay naguguluhan pa rin ako sa dapat kong maging desisyon. Dapat ko na ba talagang tapusin ang lahat sa amin? O dapat kong ipagpatuloy ang relasyon namin kahit alam ko na kahit kailan ay hindi niya ako papakasalan? Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Sana po ay matulungan niyo ako at ang ating mga kabarangay sa kung anuman ang dapat kong maging desisyon para sa aming dalawa ni Delphine. Hanggang dito na lang ang inyong kabarangay at kapuso, Grace. Minsan lang sa mundo, isinilang